Good morning mga idol, good morning, good morning, good morning, good morning, happy life and God bless, enjoy, smile at yun nga. At meron na naman tayong gagawin na isang hardworking mga idol at ito ay hindi basta-basta trabaho, ika nga ay mahirap ito kasama sa ating hanap buhay at keep safe lang lagi at yun. Ito nga palang gagawin natin mga idol ay para magkaroon kayo ng idea kung paano ito ino-overhaul at magkaroon kasi ng leaking yung ating mooring wings ng oil seal niya. Ang aming nga pala ditong mooring wings ay electric driven, yung electric ang gumagana, hindi hydraulic. At yun at buti dito sa Pupa mga idol, meron kaming pinagsasabitan ng mga chimblock. Pero kung doon sa Prua, wala kaming pagsasabitan doon. Bali maglalagay pa doon ng ng mga tripod at gagawa ka pa doon ng mga frame para ma-hang siya. Pero dito sa Pupa, meron tayong sinabitan kaya yun at salamat doon sa ating mga kasama ng mga engineers dito sa barko na mga oilers na marunong at na-discarte sa trabaho at yun maasahan. Kaya thank you very much sa inyo lahat sa inyong best job at sana ay lagi kayo safe and mabuhay and enjoy lang at laging sipag lang at tiyaga and manalig sa ating Panginoon at ating mga mahal sa buhay. At yun at panoorin yung mga idol kung paano namin ito binaklas at baka tirahin pa ng iba ito mga idol. Kaya yun, banatan na natin ito mga idol, baka tirahin pa ng iba. Yeah, what's up guys, Siman Chibilag. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Yun nga mga idol at ito, andito nga pala yung ating electrical connection ng motor. Kailangan open yan para matanggal natin yung connection ng mga electrical, tapos yung tornilyo ng base ng motor, and then yung dito sa reduction gear ng mga tornilyo na attach doon sa ating winch, at sa likod dito yung encoder mga idol, at is dito yung connection ng encoder, kailangan matanggal. At dito nga mga idol ay yan yung tinatanggal na yung dito connection electrical, and to be mark lang yan para pagbalik hindi makalimutan at hindi magkabali-baliktad ang pagkabit. At yun nga at dito ay yun ang sinasabi ko nga, dito may sinabitan kami ng mga chin block sa taas at natanggal na nga dito yung cover doon sa encoder at umpisahan ng natanggal na yung ibang mga tornilyo, ilang piraso na lang ang naiwan. Bali 4 na chimblock at bali dito nga ito sa kabila ay tatanggalin din ito kasi may leaking na rin tong isang ito. Bali 2 na yung may leaking at nauubos yung kanyang gear oil and para hindi nga masira. At yun dito nga ay ilagay natin yung ating mga chain block dyan, at itong ating kasama na ay wala pang helmet. Kailangan lagi may helmet mga idol, to be safety lang lagi, safety always during maintenance. At yun yan yung mga idol, dyan natin sinabit yung mga chain block. At buti na lang at dito ay mayroong pinagsasabitan ng chain block sa taas at madali natin maiihang ito. Bali 4 na chain block kasi medyo mabigat ito mga idol, halos sa siguro mga 1 ton to at mahigit pa siguro. Yun nga, salamat at medyo okay ang panahon at hindi tayo may konting swell yun, at natanggal na nga ito mga idol. Hindi na natin videohan ng full video at yan buo yan mga idol na tinanggal at nandiyan na sa baba. At medyo kinalawang na rin yung mga base tsaka yung sa may ng frame. Kaya kailangan talaga tiyaga lang at may pasensya sa pagtatrabaho at madiskarte. At salamat sa ating mga engineers na yan at mga madidiskarte sa
trabaho yan mga yan. Thank you very much. At safety always during maintenance. And yan nga, at iuusog pa konti kasi para matrabaho ng maayos. At dito nga ay binabakbakan na lilinis kasi medyo kinalawang na rin dito mga idol. Buti na lang dito mga idol yung pinakang gear ano niya, yung yan ay malambot lang yan kasi nga gear type din yung sa loob niya, hindi yung ano lang, hindi yung may key, kaya medyo mabilis na tanggal. Dito nga yan may kalawang dahil nga hindi na mamimaintenance dahil sa loob yan, hindi na madudukot, kaya yan dito ay lilinisin na maayos yan and kakatukan pati mga base, and then papalitan natin yan ng ano ng oil seal dyan. Nandyan yung oil seal na may leaking mga idol, at tinatanggal na nga mga idol yan, at baka tirahin pa ng iba, at binabanatan na ng ating mga best engineer yan, nililinis. Ang buti na lang yung mga tornilyo hindi masyado siyang hard to remove, and yun medyo okay pa siya, kaya hindi tayo masyado nahirapan. Hindi na tayo gumamit dito ng acetylene. Yung sa may encoder lang ang medyo nabingkong na yung alin na bolt doon, kaya yun winildingan natin ng ano yun ng nut sa dulo para natanggal siya mga idol. Then yun, gamitan ng jack para ma pull out yung cover, gamitan ng jack bolt para hindi masira yung mga ibang parts. At yan nga mga idol, at medyo mainit ang panahon, at yan mga idol natanggal na nga, at yan yung bearing natin. Bali dyan yung, ito yung pinaka ano ng oil seal. Yung bali ang nangyari doon sa oil seal mga idol, yung pumasok yung ano dyan si water, kinalawang yung case ng oil seal, naiwan na mismo yung pinaka rubber nya, you know, yan naiwan yung pinaka rubber na nagsisil doon sa oil, kaya yan bali natanggal, buo talaga siya na natanggal doon sa pinakang case ng oil seal yan mga idol, kaya yun talagang magli-leaking. Kaya kapasok kasi ang ano dyan yung tubig, kaya nagkaroon siya ng corrosion. At dito nga ay nililinis natin ang mga iba't ibang parts niya, at napalitan ng o-ring ay ng oil seal mga idol. At tuloy-tuloy ang trabaho ng ating mga engineers, and ito yung ating bagong oil seal na meron tayong spare na 3, at linisin lang na maayos, then pipinturahan ng primer. And yan, dito nga yan yung ating tinanggal mga idol na oil seal. Kaya yun nga, may idea na kayo kung paano siya tinanggal, in-overhaul. And yun nga, nakatukan na yung frame, and binanatan ng ating malupit na OIS na masipag, at nilinis na rin yung loob, tanggal yung mga waste na grace dito. Yan kailangan, tapos yung loob linisin, okay naman, inspection yung bearing okay, tsaka yung gear okay naman, yung pinakang reduction gear, yung mga bearing okay naman, wala siyang mga problema mga idol. Kaya ito ay ibabalik na natin yung mga parts, at napalitan na ating oil seal. Kaya tuloy-tuloy lang ang trabaho ng mga good engineers, at papalitan na din natin yan nga ng ating gear oil. At kailangan lang lang talaga siya sa gear oil alaga para hindi masira yung mga bearing, mga parts sa loob, at hindi siya mapasukan ng tubig. Pagkaroon kasi ng tubig yan, doon nagkakaroon ng mga corrosion mga idol. At dito nga ibabalik na natin yung cover ng dyan yung oil seal mga idol. Yan, at yun nga ay dahan-dahan lang ang paglagay para hindi masira yung ating oil seal. Ipipit siya ng maayos para wala tayong back job mga idol.
lagi lang siguraduhin and make sure ang kabit para wala tayong problema pag kinabit na. Mahirap kasi ito pag nagkaroon ng leaking uli. Buti kung magaan lang ito mga idol, ay napakabigat bago natin ito maisaayos. At yun nga yung pinaglalagyan mga idol ng ng jack bolt, laging lagyan ng silicone para hindi siya kalawangin mga idol. At pag mag-overhaul yung susunod sa atin man dyan o yung ibang crew, hindi sila mahirapan, hindi kinalawang yung paglalagyan ng jack bolt mga idol. At pininturahan na nga, at baka tirahin pa ng iba mga idol. Pininturahan ng ating masipag na OIS. At dito nga mga idol ay kinabit na natin yan. At yun, naikabit natin ng maayos. Nahirapan din tayo magsintro. Ginamitan lang natin ng guide na stud bolt para maisentro ng maayos. At yun nga, salamat mga idol sa inyong panonood kay Seaman TV Lag and Cape Safe always, at nagsasabing smile and be happy para laging enjoy ang buhay at hindi tayo tumatanda kaagad mga idol. Ayun nga, at yan, yung mga tornilyo ay lagyan ng mulikot o grasa para hindi mag-stack up sa loob, at nang kawawa naman yung magtanggal uli niyan, hindi mahirapan. At dito nga yung encoder mga idol ay naikabit na, at yung cover na lang yan. At yung electrical ay ibabalik na uli ng ating fourth engineer na electrician na, engineer na, welder pa, all around na lahat mga idol. Kaya dito sa pagbabarko kailangan tawag yan mga idol, nabubulol pa yung yung all around, ika nga. Marunong ka sa electrical, marunong ka sa mga welding job, mga mechanical job, At dito nga ay inuna natin yung power mga idol na units off natin. At safety lang lagi mga idol, lalo na sa mga electrical. Lagi make it sure na walang power ang ating machinery bago i-overhaul, at lagyan ng signage sa panel board para malaman ng ibang kasamahan natin na mayroon tayong ginagawa doon sa machinery na yan, at nang hindi ma-on ang power. Kasi 440 yan mga idol, at napakalakas ang voltahe niyan. Hindi basta-basta yan mga idol. At nai-on na nga ang power doon sa control room, at titistingin na natin yan mga idol para ma-sure natin na okay ba ang ating ginawang maintenance. At papunta na nga tayo dyan sa control room, at i-on yung breaker dyan, main breaker mga idol yan, i-on yung main breaker ng DB inverter yan, 3 and 4. At yun nga, dito mga idol ay tinitesting na ng ating engineers, at ayos naman. Pag testing ay good operation, ayos ang takbo ng reduction gear, smooth, at wala nang leaking yung oil seal mga idol. At ready to go na naman itong ating machinery, and thanks God at nakapag-maintenance na naman tayo ng maayos at safety. And good job, salamat sa mga good engineers na ating mga kasama, and God bless everyone, and mabuhay, and nagsasabing smile and happy life always. God bless us all and love you all mga idol. Subukan mo kayo paspas, yung yung pull.
isa, yung kabila. Okay. Ito, palitan na rin to.